Hi, magandang araw. Sunday nga po ngayon, 5:00 nga po ng umaga ako'y nagising na. Na antok pa nga po ako pero wala naman magawa kasi kailangan nga bumangon talaga. Itatabi ko na nga po itong mahiwaga kong hagdan. Dumiretso na nga po ako ng kusina at ako'y mag-iinit na po ng tubig. Ito po yung ginagawa ko talaga pag umaga. Pinainit ko na nga po itong tubig at inayos ko na din po ang aking mga labahin. Sinasabay ko nga po sa paglalaba yung mga damit ko sa damit nila kasi yun nga po yung sabi nila. Dito po kasi tipid po talaga sila sa sabon. Kunti nga lang po nilalagay ko sa washing machine kasi yun nga yung sabi nila. At nung andito nga po yung matanda, binabantayan niya po ako every umaga talaga. Pati nga po paglaba mo ay nakabantay siya. At dahil wala nga siya dito ngayon kaya moment ko to, nagagawa ko nga po yung gusto ko. Kaya napakahirap po talaga 'pag may matanda sa bahay, pero depende lang din, may mga matanda din naman kasi na mabait po. Kaya ang sabi nga po ng karamihan, 'pag pupunta ka ng Hong Kong kailangang mahaba yung pasensya mo at samahan mo na rin ng dasal kasi dito sa Hong Kong talaga napakahirap talaga. Napakaliit nga lang po ng bahay dito sa Hong Kong pero hindi nga matapos-tapos sa gawain at kinain ko na nga po itong tinapay ng amo kong babae, bahala siya. At pagkatapos nga ay eto na ako, nag-aayos na ako at lalabas nga ako at napakalaping nga po dito ngayon sa Hong Kong. Kaya kanina po pagkatapos ko sa aking gawain na natulog nga po ako uli at nagising nga po ako 9:00 na at andito na nga po tayo sa labas ngayon. Nag-ikot-ikot na nga lang po ako kasi wala naman po akong pupuntahan ngayon. Kakalakad ko nga po, nakarating nga po ako ng North Point. Pumasok nga po ako dito sa isang store. Gawan magtitingin nga po ako dito kung mura nga po yung Nivea nila na pang kilikili. At dahil mahal nga po, hindi na nga po ako bumili. Dumiretso nga po ako dito sa tambayan na malapit lang naman sa amin. Dito po kasi maraming tumatambay at maganda nga po tumambay dito gawa ng wala masyadong tao. Pumasok nga po ako dito sa loob. Nakikita nyo naman marami pong nakasabit na mga damit. Sa mga damit na yan ay meron pong nakaborda gamit ang sinulid. Ito po ay isang history nga po dito nila sa Hong Kong. At tingnan nyo naman po, napakaganda po ng pagkaborda nila. At nagkukunyari nga po ako, nagbabasa ako kahit hindi ko naman naiintindihan. At eto naman po itong mga lumang litrato na sinabit nila at dinisplay nila dito. Pagkatapos nga po ay tumambay nga po ako dito sa tabi. Nagupo nga po ako at hindi ko nga po kinayang yung lamig kaya umuwi na nga po ako. Pagkaakyat ko nga po ng bahay, narinig ko yung boses ng bata kaya bumaba na uli ako. Inantay ko silang bumaba din at ayun na nga po sila, natanaw ko na nga po sila. Aalis nga po kasi sila kasi mag-i-stay po sila sa hotel ngayon. Doon po sila matulog. Nagulat nga po ako dito sa amo ko kasi dati hindi talaga nila kayang alagaan tong anak nila. Pero ngayon nakakahiyanan na nga nila simula nung nagsabi ako magbe-break ako. Pagkaakyat ko nga ay ito nga po nakita ko. Ito nga po naiwan nila sa aking kalat. At napakadami namang niluto na kanin nitong amo ko. At ito nga lang po yung kitchen namin. Talaga maliit lang siya. Hinugasan ko na nga po itong mga hugasin dito bago nga po ako magbihis at na makapagpahinga na din kahit papano. Maaga nga po kasi ako umuwi ngayon gawa na mag-voice over nga po ako. Hindi ko nga po kasi nagagawa mag-voice over pag andito sila. Gawa ng bahay dito maliit lang po at tikit-tikit nga po yung kwarto namin. Bawal nga po magingay kasi may bata. Okay naman pala dito sa bahay pag wala yung matanda. Mahirap kasi po dito pag may matanda. Talagang hindi ka talaga makakakilos. At eto nga po yung kakainin ko mamaya, lulutuin ko po yan mamaya. Kasi yan yung po iniwan ng amo ko, sabi niya kainin ko daw. Pagkatapos ko nga po mabis, kinain ko nga po itong palabok na nabili ko. Kinain ko na nga po diretso, hindi ko nga naisipan na haluin. Binili ko nga po to sa halagang $15. Hindi na din masama kasi masarap naman po yung pagkaluto nila. At nahulog pa nga po yung itlog, buti lang sinalo ng basurahan. At sa lahat nga po ng sumusuporta at nanonood po ng aking vlog at nag-share po, maraming salamat po sa inyo. Bye bye!